Hey guys, it's me, Be, and welcome back to my channel. So for today's video, inaabangan to ng aking mga kaibigan sa aking work, sa Stratmines, ang aking Taytay Haul! Talagang pakanta kasi sobrang excited din ako i-share sa inyo yung mga nabili ko, tsaka yung experience ko sa pagpunta sa Taytay Tiange. So, umpisahan nga natin sa pagkwento ko kung paano nga ba ako nakarating doon at kung paano ko siya nalaman, kung paano ko ginustong makarating doon at makabili ng mga damit na to. And yung aking mga nabili. Kung magta-try on haul pala tayo din guys ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang yung mga photos na ipapakita ko habang suot ko yung mga damit. Kasi medyo kulang pa ako sa equipment at magandang lighting kaya hindi masyadong maganda yung kuha. Pero I'm sure naman sa mga Facebook posts ko, sa Twitter, sa Instagram, makikita nyo rin yun soon kapag nasuot ko na silang lahat. So, if you wanna know more about what I got from Taytay, please keep. Okay, so kung mapapansin nyo, napaka-colorful na aking background. I'm so happy. Thank you so much sa mga taong tumulong sa akin para ma-put up tong setup na to. Ayun, pero hindi ito parati yung setup ko. Syempre mag-iiba-iba. Sana plain white. Sana magkaroon ako ng plain white background para mas, ayan, mas kita niyo yung face ko, mas napag-interact ako sa inyo, tsaka, well yun, maganda yung ilaw, tsaka malinaw yung video. So, ayun na nga, simulan na natin. Maraming vloggers, maraming mga tao na gusto talagang makarating doon. Eh, hindi ko alam. Actually, matagal na siya. Alam kong matagal na yung Taytay Tiange. Pero parang bigla siyang ulit sumikat at umingay sa ating mundong kinabibilangan ngayon. Maraming vloggers na nagpunta doon and napanood ko rin, tsaka yung pinsan ko, yung mga friends ko, sabi nila, mag-Taytay haul ka, ganyan, dami nang pupunta doon. So ako, na-curious ako, nanood ako ng mga videos, mga reviews, nagbasa ako, and how to go there. So guys, medyo hindi siya advisable sa mga sobrang bata, unless may kasama kayong mas nakakatanda kasi sobrang layo niya. So eto na nga, hindi ka rin basta-basta. Well, actually, pwede ka naman basta-basta pumunta doon. Pero, yun nga, merong specific days and time na bukas yung Tiange. So, first, chinek ko yung schedule sa Facebook page nila, tsaka sa mga friends ko na parang, tsaka sa mga vlogs, manood kayo ng mga vlogs, kung ano yung mga tinitindang damit, tsaka yung mga best time to go there. Since malayo nga siya, dapat paghandaan natin or paghandaan nyo. So, nung nakita ko yung schedule niya, best time to go at Taytay Tiange is every Mondays and Thursdays. Kasi Mondays and Thursdays, night ha. Night. Doon nagbabagsak ng bagong stocks. Doon sila nagparang, kumbaga sa pera, replenish ng mga stocks nilang damit. Kaya mas makakapili kayo. Tsaka, ayun nga, kapag not Monday or not Thursday kayo pumunta doon, medyo napagpilian or konti na lang yung mga tinda. So, syempre, I really I tried my best to find a way para makapunta doon ng Thursday night. Kasi alam niyo naman na Mondays to Fridays I work, and then, syempre, kung Thursday night ako pupunta doon or Monday night, kinabukasan may pasok ako. So, puyat ako since gabi nga siya open. So, nagawa naman namin ng paraan. Kasama ko yung girlfriend ng kapatid ko kasi yun yung request niya din sa akin. So, nagkita kami sa Bonnie kasi I work in Mandaluyong. And then, we rode a bus going to Robinson's Galleria. So, hindi ko alam guys kung paano pumunta doon from north. Kasi from south, ganun talaga yung gagawin nyo. Bababa kayo ng Robinson's Galleria. It's in Ortigas. Tapos, doon sa left, kung nakaharap kayo sa Galleria, punta kayo sa left side ng Galleria Mall. It's along the overpass. Meron doon parang yung, kumbaga kung parang intersection, yung kabila, EDSA, yung pag ganon is papuntang Rizal. So, naghihintay kami doon, hintay kami ng bus. Tapos, sabi ko, parang nilalagpasan kami ng mga bus. May mga dumating na mga bus pero standing. Tapos, nung pumunta ako dun sa unahan, sabi ko, wait lang, bakit parang ang
ang ayos masyado ng pila ng mga tao. Yung pala, ang ayos masyado ng tayo ng mga tao habang naghihintay ng bus. Yun pala guys, pila siya. So, kailangan mong pumila doon. Ewan ko lang ha, kung gabi lang ganon. Or any other time sa isang araw, kung ganon talaga doon. Tapos napansin ko, medyo matagal yung interval ng pagdating ng bus. Siguro bihira yung mga bumabiyahe ng Rizal. I'm not sure hindi ako taga Rizal. Pero yun yung napansin ko nung gabing yun. Tapos ang haba ng pila. Pero syempre dahil bus naman yun, marami siyang seating capacity. Mabilis siya maubos. Tsaka yung iba nagsa-standing na nga lang. So nakasakay na rin naman kami. Hindi ko matandaan. Pero hindi ko sure, no? Hindi ko matandaan kung 6 nagbubukas or 8 PM nagbubukas kapag Monday and Thursdays. Basta Thursday kami pumunta doon. Tapos, pagkasakay namin papuntang Galleria, sumakay kami ng Taytay. Ang bayad sa papuntang Taytay ay 51 pesos kasi kaming dalawa. So, it's 27.50 or 28 pesos. Parang ganon. Or, basta kayo na bahala. Between 27 to 28 pesos papuntang Taytay. And based sa Waze at Google Maps, 1 hour almost yung biyahe. Including traffic. Tapos, syempre kami, hindi talaga namin alam yung lugar. Tapos, standing pa yung bus. So, sabi ko, shocks, baka ma-overwhelm si kuya. Makalimutan niya na doon kami bababa. Hindi ka mismo sa Taytay, Tiange bababa. Club Manila East yung parang subdivision yata yun eh. Yun yung bababaan, yung dadaanan mismo ng bus. Tapos, lalakad ka pa paloob para makapunta ka sa Tiange. Pero doon na rin yun. Kasi yung Club Manila East, yung katabi nun mga palengke na rin. So, kumbaga, kung alerto ka sa biyahe, malalaman mo na bababa ka na. Tsaka, rotonda siya. Iikutan siya ng bus. Kaya, doon ka bababa. Pero since kami first time, medyo praning-praning kami. Super tanong kami kina ate, sa tabi namin, tsaka sa driver. So, awan ng Diyos, nakarating na kami doon. Hindi naman kayo din magugutom, guys. At kahit pagod na pagod kayo, marami kayong choices doon ng kainan. Kasi may Greenwich, may Chowking, may Mang Inasal, Jollibee, and and McDonald's. Tapos, yun, we had dinner first. Parang, kumain kami yata sa Jollibee ni Dayan, yun yung jowa ng kapatid ko. Tapos, ayun, naglakad na kami. Una kasi, binipilit niya pumunta dun sa Igpay, tsaka ako sabi ko sa Bagpi, kasi yun nga yung parang pinaka-maingay sa mga vloggers na dun kayo pumunta kasi mas mura at mas maraming mga ganda, mas marami kang pagpipilian. So, tanong kami dun, saan po yung Bagpi tsaka Igpay? Di tinuro nila, tas dun na nga kami pumunta. Ipapakita ko sa inyo, guys, nagpe-play to papakita ko sa inyo, basta after to, papakita ko sa inyo yung itsura. Medyo kumuha lang ako. Mahirap kasi, syempre matao yung mga ganong klaseng lugar. So, hindi mo naman pwedeng pagkatiwala na maglabas ka ng phone at mag-vlog ka doon, diba? Pero yung iba, syempre, sila naman yun, nasa sa inyo naman yun. Kaya ako, kumuha na lang ako ng mini clips ng itsura ng Igpay tsaka Bagpi para makita nyo kung gaano talaga kalaki. Yung Bagpi, 5 siya na pasilyo, parang sa Divisoria tsaka sa Baclaran. Pasilyo na mahahaba. Tapos, malaki na siya. Pero, nung nakita namin yung Igpay, mas malaki siya. Para siyang Trendsetters Bazaar na malaking version. As in, kung paano ko dinedescribe ngayon, ganun-ganun talaga yung magiging reaction nyo kapag nakapasok kayo sin, oh my God, this is like heaven to us. Parang, kung sobrang hilig mo talaga sa damit, dami talaga. Tapos, sobrang mura. I think 150 yung pinakamahal na nabili ko. Pinakamura, siguro less than 100. Kasi yung iba doon wholesale eh. Yung wholesale nila 3 piraso wholesale na. So, mas mura pag binili mo ng wholesale. Pero, depende sa inyo. Kasi kami ni Dayan, minsan, ang ginagawa namin, hati kami, tigisa kami. Kasi, parang ang umay naman kung isang itsura ng damit yung bibilin mo, iba lang ng kulay. 'Di ba? So, ayun, kung may kasama kayo, mas maganda kasi syempre, mas tipid kasi mas may kahati. Pag may kahati kayo. Ayun na nga. So, nagpunta kami sa Bagpi, tapos sa Igpay, tapos tumingin kami doon sa mga gilid-gilid. Yung My Soul, Tiange, yun yung una namin pinuntahan. Kasi yun yung una namin nadaanan. Yung My Soul, tas Bagpi, tas nag-Igpay kami. Hindi ko na matandaan. Marami pa yung klase ng Tiange na nandun. Hindi namin masyadong napuntahan kasi nga, sobrang na-overwhelm na rin kami. Tsaka, prior pa sa pagpunta namin doon, nagplano na kami ni Dayan ng kung ano yung mga talagang bibilihin namin. Kasi, syempre,
kailangan wais pa rin tayo. Kahit pinag-ipunan natin, syempre kung ano yung mga kailangan, yun lang talagang bibilin. So, hindi ako bumili ng dahil lang gusto ko. Lahat to, kailangan ko din talaga. Kumbaga, kailangan ko i-update sa damitan ko. Anyway, proceed na nga tayo sa mga nabili ko. I think, ang hindi ko lang nabili, na gusto kong bilhin, sana, pero hindi ko magagamit, yung parang sa Korea, yung mga malalaking blazer, yung mahahaba. Kasi hindi naman, well, tag-ulan, pero hindi ganun kalamig ang panahon, diba? Tsaka medyo mahirap nga siyang suotin sa ganitong lugar natin, sa ganitong bansa natin. So, siguro kung pupunta ka ng ibang bansa, pwede yun. Yun yung isang damit na hindi ko binili, na bet ko. Tapos, parang so far wala na. Wala masyado dun pala guys na shoes. Huwag kayong mag-expect. May mga tindahan-tindahan ng tsinelas tsaka sandals sa labas, pero sobrang bira. Like, wala pa sa 10 yung nagtitinda. Marami talaga damit. Shirts, blouses, shorts, palda, pants. Ayun. So, parang ang budget ko is 3K. Kasi binigyan ako ng pera. So, parang sabi ko 2K yung pamili, tapos 1,000 yung pamasahe. Tapos, since galing naman na ako ng Manila, nasa north na ako halos, mas tipid na yung pamasahe ko. Tsaka, hindi ko inubos yun. Talagang kung ano lang yung kailangan kong bilhin, yun lang. So, parang naka 2,000 lang ako kasama na yung food and transpo. Okay, so alam kong hinihintay na yung mga nabili ko. Eto na siya. So, napakita ko naman na sa inyo yung maiksing video na kung ano yung itsura ng bagti tsaka igpay. Ayun. Eto na. Game. So, unahin ko na lang kung ano yung nasa ibabaw kasi sobrang gulo talaga nito. So, una, etong shorts. Tapos, kada after ko i-describe ko ano yung nabili ko, pakita ko yung photo na suot ko yun para makita nyo kung tingin nyo ba bagay siya sa akin or bagay siya sa inyo pag binili nyo din siya. So, eto, nung nakita ko, alam kong gusto ko talaga siya. Shorts siya na sobrang fitted, na para na siyang cyclist. Pero kaya ko nasabi na shorts siya kasi makapal. Ayun o, ito pa lang o guys, yung garter pa lang. Saka stretchable siya, tsaka may lining siya dito na white. Ayan. Perfect siguro siya pang jogging or pang bahay. So, I bought this for only 40 pesos. Charin! Diba? Ang mura. Ayan. So, 3 for 100. Eh, since ito lang yung nagustuhan ko, kaya isa lang binili ko. So, 40 pesos siya isa. Kaya pinipilit kami ni Kuya na bili na namin yung tatlo kasi nga mas tipid. Eh, pero ito lang talaga yung gusto ko. Ayun. Next is this blouse. Pang events to, pang work ko to na ano, na pants, na blouse, pang work to. This one naman. Ayan. So, eto ay 120 pesos lang. Kung binili mo to sa mall or sa mga social na Tiangge, dito sa atin, sa Cavite, or kahit sa Manila, siguro yan sa 300 plus to. Ayan siya. So, eto yung ibabaw. Sorry, andito ng space natin. May ruffles siya on the right side. Actually, it depends on yung kahit anong side mo naman pala siya suotin. Kung gusto mo sa left side yung ruffles or sa right side. Tapos dito parang tali lang. Tapos makapal din yung tela. Yung mga tela talaga ng mga formal attire. Tapos, ayan. Itsura niya dito. Tapos dito sa baba. Ayan siya. Yes. O, diba? Ang bongga. Ayan. So, 120 pesos. Next is this cute skirt. Ang dami doon mga checkered, mga ano ba to? Checkered. Basta checkered tsaka stripes na type ng pala. Pero parang feeling ko maganda siya, pero feeling ko parang hindi siya ganun kabagay sa akin at mahirap siya bagayan yung pang itaas. So, ito lang yung binili ko since ito napaka transparent niya kahit saan. Ayan. I bought this also for 120 pesos. Meron lang siya parang design dito. Ayan. So, pag binuksan mo naman siya, wala siya. Parang pinatong lang siya parang design.
So, ayan. Ito yung sa likod niya kasi stretchable din siya. Ayan. Hindi siya sobrang iksi, guys. Cute niya, no? Ayan. Pang mga event yan. Next is 2 for 150 naman to. Usong-uso din to ngayon. Bralets. So, bumili ako ng bralets. Wait lang, nahanap ko yung isa. Nawawala. Ayan. So, ito yung una. Hindi ko alam eh. Pwede siyang gamitin sa pag naalis ka. Pero dapat may jacket ka or bolero or something. Pwede rin siyang sports bra. Pang workout. Yan. So, ito siya. Gusto ko kasi yung color niya. Ayan. Gusto ko yung color niya. Merong red. Parang Gucci, no? Red and green. Ayan. Tapos, ito yung likod. O, diba? Ang tari, may pa-X. Ayan siya. 2 for 150, guys. Pag isa lang, 80 pesos. Ito yung isa. Cute din. Ito, medyo masikip siya sa akin. Masikip na siya sa akin. Tsaka sobrang kapal niya. As in, may foam na nga siya. Tapos, makapal pa yung tela niya. Ito, mas manipis yung tela. Pero hindi naman yung tipong bakat yung ano niya, yung tawag dito yung tawag dyan, dibdib nyo. Ayan siya. So, mas manipis na version. Ito naman yung likod. Arte ka na. Ang cute kasi. Ayan siya. Okay. So, makikita nyo naman kung ano yung tsura ko na suot ko yan. Next is ano to? Ayan. Bumili naman ako. Ito yung parang last na nabili ko yata. 2 for 150 din to. Forever 21. Siguro overruns to. Na sando. So, 2 for 150 siya. I bought 2. Ayan. Ayan siya. Medyo mahaba siya. Medium ako. Pero ang sikip na nito sa akin. As in, fit na fit. Pero okay lang naman na fitted. Pero parang sa kansal ko, shucks, parang hindi ako makahinga. So, dapat pala large ako. Or bakit parang small, ano ba yung sizes ng F21? Why na medium nga? Ba't ang sikip? Ibig sabihin ng taba ko na talaga. Ayan siya. Ayan. Okay, may ano pa. May tag pa. Okay, next naman. Ito yung pinakauna ko namang nabili for only 100 pesos, guys. Masushook kayo kung ano tong damit na to nabili ko sa halagang 100 piso. Ito siya. Ayan. Ito pwede itong pang-event o kaya pang mga Friday night party, bonding with friends, and medyo formal siya. Sobrang nipis lang nito. May ganito na akong blouse na sobrang nipis ng tali. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos, ito yung katerno niya. Siyempre, shorts. Ay, balik na rin natin. Hindi na makikita yung design. So, shorts siya na may tali. Ay, shucks. Ayan, may tali. Tapos, ito. Ang problem lang dito, sobrang nipis niya. Like, makikita nyo siya. Ayan o, kita nyo yung background, diba? So, parang feeling ko mag-cyclings kayo or yung mga panty na parang shorts. Ayan, ang cute, diba? Okay, next is this leggings. Ito yata yung shucks, magkano bili ko dito? 150 yata to. 170. Sobrang love ko to kasi bagay ito doon sa binili kong shoes na bago. So, large to kasi small and large na tsaka XL. So, tinry ko yung... Guys, sobrang disappointed ako. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nagpapasa na ako ng... pantay ba? Ng file sa laptop ko. Tapos, wala yung isang clip na finil ko. So, naputol kasi nalobat na yung phone ko and all. Tapos puno na. Kaya inilipat ko muna. Tapos nawala. So yung half part nung vlog ko ng haul, hindi siya nakuha. Sobrang na-stress talaga ako. So hindi ko alam, wait lang, kung ano yung mga nasa leggings na tayo. Tapos ito. Wait lang, babalikan ko lang yung video ko. Wait na, ito. Sobrang nakaka-stress. Check ko lang yung ano ko yung sinod ko na isa. Kung ano na yung mga nakita nyo na binili ko. Okay, wait lang guys, sorry.
Okay, so tapos na dun sa shorts. Yung blouse. Palda. Yung dalawang sando. Yung bralette. Tsaka yung pang formal. So, tuloy ko na. Ito yung leggings na bili ko. I think, ano siya, 170. Basta 100 to 170 lang, or 150. Sobrang kapal niya. Magandang klase siya ng leggings. Tipong, ano, nakikita sa camera. Tipong, pwede mo siyang pang-alis, hindi lang pang-workout or pang-jogging. So, ayan, nagustuhan ko siya dahil sa design na fila. Bagay siya dun sa nabili kong shoes. Naiinis ako talaga, na-adjit ako na inuulit ko tong sinasabi ko. Ayan, hindi ko alam kung paano siya nawala. So, large kasi small, large, extra large na lang yung ano. Pero sobrang sikip na rin ito sa akin, guys. Hindi naman literal na masikip na hindi makahinga. Fitted na. So, I think okay na sa akin tong large. Siguro kayo medium or small. Ayan, sobrang ganda niya. Ang kapal ng tela niya. Hindi siya basta yung mga leggings na nabibili natin sa palengke. Next is this blouse. Sobrang gusto ko siya. Nakita ko siya suot ni Gabby Garcia tsaka ni Ana Kai. I think yung kay Ana Kai sa Taytay din. Sa isang haul niya doon. And then yung kay Gabby is from Bench. Ayan, parang 110 lang yata to or 100 pesos. Color blue yung pinili ko kasi nakakaputi siya. So, para kami suot na kurtina or basahan sa kusina. May ruffles siya dito. As in, super cute niya. Makikita niyo naman to na suot ko. Ano pa ba? Hindi naman siya ganun kanipis. Tapos may color pink din ito. So, may choice naman kayo. Pero ito nga yung pinili ko kasi, ayun, nakakaputi siya. And then, last two items that I got from Taytay are these cute paldas na Korean-inspired kind of palda. Ito yung pinaka gusto ko dahil may pocket siya, 2 pockets, and may, so, hindi siya sobrang haba na manang haba. But, tama lang for the style kasi na hinahabol niya dahil Korean. And then, may mga buttons dito, mas cute siya. And then, of course, stretchable. Medyo may kanipisan, kaya kailangan yung mag-cyclings or shorts sa loob. And the last is this, mas makapal na balda. Tsaka plain siya, yun kasi stripe. So, yung blouse na nabili kong blue, bagay siya dito, I guess. Stretchable din, ayan yung likod. Sorry guys, hindi pa na-plancha kasi ito, tsaka hindi pa nga nilalaban. So, ayan siya. Tapos, may detail siya dito sa baba na lining. Tapos, may parang pa-curl yung dulo. And may ribbon para additional ganda sa style. So, ayun guys. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Nagmamadali na talaga ako kasi naiinis ako na nabura. Kasi syempre, kapag first try, diba? Parang sa acting lang yan eh. Kapag nagawa mo na parang pag inulit mo yung mismong kung paano mo siya ginawa noong una, hindi mo na siya nakukuha eh. Kaya medyo na-adjust ako. Okay, don't forget to give this video a thumbs up, share it to your friends if you think this is helpful and informative. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel. Thank you so much guys for watching and I'll see you in my next one. Bye! Guys, I almost forgot. May mga nag-request pala ng shoutout. Yes, shoutout. Dumalaw kasi ako one time sa family ko sa isang events company in Makati, sa Beyond Events. So, they've been supporting me pala all throughout my vlogging life. So, thank you so much, Beyond Events, kila Sir JM, Sir Mark, Sir Wills, kahit hindi ko sila nakita that day. Sa Ate EK, unahin ko na sila kasi hindi naman ko sila nakasama. Si Anjo. And, syempre, si Ate Jetka, siya yung #1 talaga na nag-comment about sa mga vlogs ko, nagbigay ng tips sa pagmi-makeup. Miss Lizelle, Miss Rose, Ate Mika, Kuya Benjo, Ate Miss Cresta, tsaka shucks, nakalimutan ko. Basta si Buntis, nakalimutan ko yung pangalan. Diyos ko, ayun. Thank you so much, guys. I love you all, and I hope to see you soon sa events saan magkasama tayo with my family sa Stratmine. So, ayun lang.